nag-overflow yung ano mo, lumalabas na yung engine coolant mismo sa reservoir. Tapos magugulat ka, every other day panay siya nagbabawas. Okay, so ginagawa mo, nag-a-add ka na naman. Ang gagawin natin guys, ito yung location under ng alternator, yung kanyang thermostat set assembly. So yung portion na yun, so ayun na yung kanyang thermostat set assembly. Ito yung thermostat set assembly guys na papalitan natin ng bago. So abit na natin para diretso na tayo. Ay, takpan natin. Pagpalang araw guys, another client naman tayo na Toyota Vios. So ang pag-uusapan natin ngayon is basic pointers pa rin, tutorials kung paano magkakabit ng thermostat set assembly. So ang problema kasi kumukulo raw siya ng umaakyat yung tubig. Abnormal yung kanyang taas baba ng tubig doon sa kanyang cooling system reservoir. So ano yung mga dapat nating malaman kung bakit ano yung dapat natin palitan at ma-address yung ganung concern. Okay, kasi umaapaw yung tubig, so yun nagiging cause guys. So ang subject natin diyan papalitan is yung kanyang tatawag na thermostat set assembly. So yun ang gagawin natin ngayon para malaman nyo kung paano magpalit. So let's start, let's do it, pasok. So ito na guys yung makikita nyo dito na issue. Kung makikita nyo yung kanyang reservoir, ayun, may mga daan ng mga yung overflow ng kanyang coolant, engine coolant guys. Makikita nyo na, ayan, kulay red. Okay, so ibig sabihin nag-overflow yung kanyang reservoir. So ano nangyayari dyan, once na ang yung thermostat assembly hindi na gumagana, nag-abnormal yung kanyang open close. So makikita nyo sa video guys kung paano nag-function yung thermostat. Okay, so yung video na yan i-insert ko ngayon, yung kanyang engine coolant system. So makikita nyo ngayon guys sa video na yan, yan yung proseso o yung passage ng tubig kung kailan na nag-ooperate mismo yung thermostat set assembly na nag-open close. Ibig sabihin once na magkulay red yan, ibig sabihin yung passage ng kanyang tatawag na yung cooling system, once nga na-attain niya na yung o naabot niya na yung tatawag na optimal temperature, so mag-open na yung tatawag na thermostat mo. So once na mag-open na yan, dun dadaan na yung mismo yung kanyang full na 100% na flow ng kanyang tubig papunta naman o yung kanyang cooling system, yung coolant papunta naman doon sa radiator o sa mga fin ng kanyang radiator system. So kaya lalamig siya, and then after that pag ma-reach niya naman yung malamig na portion na temperature, so mag-shut off na naman siya ng kusa. So bali ang tatawag niyan, once na hindi mo ma-address yung thermostat mo, hindi mo alam kung ano yung technique na dapat mong gawin, so doon ka magkakaroon ng problema dahil mag-overheat na yan pag hindi mo napansin na yun ang palang problema. So palagi ka nang nagta-top out, naglalagay ng additional na coolant. So kailangan mo talaga magpalit ng thermostat assembly. So marami po ang nalilito dyan, yung iba niyan kino-condemn na yan. So wag niyo pong i-condemn, dapat niyo pong palitan yung kanyang thermostat set assembly. Ibig sabihin matagal naman siyang masira, almost mga 15 to 20 years yan bago nasisira. So ibig sabihin subject mo siya for replacement. So yun po ang pinaka-the best sa mga unit owner na kailangan may idea po kayo na pag once na nagkakaroon ng mga bulwark yung kanyang mechanism ng kanyang reservoir, so kailangan mo nang magpalit ng thermostat set assembly. Okay, so yun po yung mga basic pointers. So okay, so ang gawin natin ngayon tatanggalin natin yung thermostat. Ituturo ko sa inyo kung saan yung location at paano ikakabit at paano siya ilalagay ng manumanong gawin na pwede mong i-DIY. Okay, so hanggang dito lang muna tayo guys. Balik ako guys pag matanggalan natin yung thermostat. Sige, tara. Okay, so dito na portion guys sa ilalim ng kanyang alternator, yung location ng thermostat assembly. So nasa ilalim po yan sa pinakadulo ng lower radiator hose. So makikita nyo po yan dyan, yung parang may portion na basa. So yan po yung location niya. So ang gagawin natin yung guys, tatanggalin natin yan para makita nyo yung itsura niya, kung ano yung itsura ng thermostat. Okay, so sa mga baguhan, mostly sa mga nagdi-DIY, so at least makita nyo kung paano natin na basic pointers tutorials kung paano na siya matatanggal at malalaman nyo kung ano na mismo yung dapat natin palitan doon. Okay, so tagalin ko muna guys, balik ako pagkatapos.
Okay, so finally guys, natanggal na natin yung kanyang housing ng cover. Okay, so ngayon guys, tatanggalin na natin yung thermostat set assembly. So basic pointers pa rin, magkakabit kayo ito. Kailangan alam mo yung paano mo tinanggal. So ganun mo rin siya ibabalik kasi baka mabaliktad, mahirapan ka, hindi na siya gumana ng maayos. Okay, so gawin natin, tanggalin natin guys. Tapos check natin kung anong meron sa thermostat set assembly. So tara. Okay, so ito na guys yung thermostat set assembly. Ayan. So kung tinignan mo, bago pa siya, pero ang problema nito yung nasa mechanism ng kanyang loob dito, yung kanyang temperature solenoid sa loob dito. So ibig sabihin pag mag close open siya, hindi na siya ganong accurate. Late na, minsan naman advanced. Ibig sabihin normal and abnormal na yung open close ng kanyang buong system itong thermostat set assembly. So pag hindi mo ito napansin guys, mangyayari nito, mag-overheat ka na sapagkat hindi na siya mag accurate yung kanyang open and close doon sa kanyang cooling system. So advice ko sa mga mga unit owner, kasi kailangan alam niyo yung pag-diagnose ito sapagkat minsan nagiging cause ito ng overheat. So pag nag-overheat ito guys, sakit sa ulo. So kailangan natin subject for replacement na. So check natin guys yung bagong thermostat. So tara. So basic pointers pa rin guys. So bibili kayo ng thermostat set assembly, kailangan is brand new talaga na na genuine na Toyota o either kung ano man yung unit na paglalagyan mo, kung ano brand yun, dapat yun talaga yung bibilhin mo. Okay, Japan kasi accurate siya. Tapos maganda na yung kanya mismong laro at tumatagal ito ng pangmatagalan na 10 to 15 years, depende na po yun sa brand na nabili mo. Okay, so ito na po, makikita nyo naman na brand new na yung thermostat natin. So basic pointers pa rin sa mga unit owner. So once na lagi kayong makakaramdam na ganun mga sintomas na bumubulwak yung tubig sa reservoir, kailangan na po yun subject for replacement na yung kanyang thermostat assembly. So next move natin gagawin, magkakabit na tayo ng thermostat set assembly. So ganun pa rin, kailangan meron kang sealant para sure talaga na walang mga leak yung trabaho mo. Okay, so let's go. Butang ba ito? Okay, so after that nun guys, maglalagay na tayo ng engine coolant. So ako ilalagay natin dito is yung kulay red or yung pinkish na kulay. Okay, so ganun na siya ka-simple kung titingnan mo, pero medyo mahirap. So tara. Basic pointers pa rin, maglalagay kayo ng engine coolant. Unang-una is yung reservoir. Yun muna yung lalagyan nyo, kailangan nasa maximum level. Okay, so hindi bababa ng minimum, dapat nasa maximum na. At huwag mo naman pupunuin kasi hindi na siya makakalaro ng maayos. So after nyan, maglalagay na kayo ng remaining is doon na mismo sa may kanyang takip ng radiator cap, para doon talaga mismo mapuno na yung lahat ng mechanism doon para wala talagang vacuum. Okay, so pagkatapos niyan ipapanda rin nyo na yan dire-diretso para dire-diretso na yung tatawag na bleeding process. So fast forward natin guys para mas mabilis. So tara, let's go. Okay, so basic pointers pa rin guys, bago kayo maglalagay ng tawag yan na engine coolant, so kailangan talaga mayroon kayong idea o background sa pagdating sa bleeding, kasi pag hindi nyo alam yung bleeding system, ang mangyayari po nyan kakaroon ng vacuum na hangin mismo doon sa kanyang water pump na pwedeng maging cause ng engine overheat kasi walang circulation ng flow yung engine coolant. Okay, so yung cooling system mayroong malfunction na mangyayari, so magkakaroon ka ng problema sa engine. Okay, so yung mga basic pointers guys. After nyo maglagay ng coolant, so ang gawin nyo guys, kailangan ipa-engine start mo muna yung makina para lahat ng coolant na nailagay pumunta sa ilalim. Okay, so after naman ng engine start ng mga ilang seconds, patayin nyo na naman and then check nyo yung kanyang takip. So makita natin guys, nag-game na siya. So ulit, papandan ulit natin, tapos diretso tayo bleeding. Okay, so tara.
wala kayo makita na kuhan, bubbles, okay na siya. Ano lang, para malaman natin yung ano. Adili. Basta nakaidil lang, huwag mo lang apakan ganun. Kasi yung, pag in-accelerate mo, bubulwak yung tubig kasi nilakasan mo yung ano eh. Ano? Actually, hindi mo ito mag-ingay sa kuhan ka skype. Pag magdagan na ka, dito kang tingin. Dagan siya. Okay na. Sige daw sir, i-accelerate mo raw. Okay, so pina-accelerate natin guys para mabilis na maproseso yung natawag na bleeding process ng engine coolant. Okay, so yun yung mga basic pointers guys para makuha nyo yung idea. Kailangan nakatakip talaga yung radiator cap, okay, para dire-diretso lang yung bulwark ng kanyang yung flow ng kanyang cooling system, okay? After that nyan, magta-top up ka na lang rin ng coolant, okay? Okay, so yun lang guys, maraming salamat sa inyo lahat sa walang sawang suporta at sa lahat ng mga followers, subscribers sa ating YouTube channel ng Carsim TV. So, comment lang kayo sa comment section at magre-reply ako ano mga tanong nyo at pwede natin may tulong sa mga issue ng unit nyo. Okay, so please subscribe to my YouTube channel, share my video guys. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye and God bless. See you. Da 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 da.